Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook Boy ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Recently, nag-launch ako ng isang Coffee Talk sa Zoom. No? Kaya lang hindi kayo nakapunta. Ba't di kayo nagpunta? Hindi kayo nag-connect. Pero okay lang, no? Ni-record ko, no? Yung topic is all about Terminate Protego, no? Yung product na pinopromote ko kasi syempre, ipopromote ko, distributor ako di ba? So ito yung product na moisture barrier at the same time ay insect barrier, no? Lalo na yung mga termites, no? Yung mga subterranean insects, subterranean termites. Ito yung mga insects na hindi natin nakikita na sila yung sumisira talaga ng bahay natin. And, no? Isang moisture barrier na nagpo-protect sa atin laban sa mga delikadong moisture, no? Na nagdudulot sa atin ng iba't ibang sakit at yung sick building syndrome. So kung ano-ano yung tungkol dito sa nangyari sa Zoom Coffee Talk na ito, ito, no, ni-record ko at ipopost ko ngayon. Check this out. Okay. Okay. So, good afternoon, everyone. Thank you very much po sa pag-connect ninyo dito sa ating Zoom conference. Coffee Talk ang tawag po natin dito. Ginagawa nila ito sa Indonesia at sa Vietnam, sa Singapore. So, nag-launch din tayo dito sa Philippines. By the way, ang product po na pinopromote natin is Terminate Protego from Singapore. And right now, isa po ako sa mga distributor niya dito sa Philippines. And yung Terminate Protego ay nag-originate sa Singapore. Meron na siyang 6 years sa industry at nasa 6 countries na siya. Siyempre Singapore, Indonesia, Vietnam, nasa Philippines na rin, India, at sa ngayon, plano namin na mag full blast dito sa Philippines gamit yung ating connection sa social media. And this product is very promising. First of its kind. At napakalaki ng potential dito sa Philippines. So, to start, let me share some slides po. Bakit nag-come up? Bakit kailangan mag-come up sa ganitong klase ng product as solution sa mga problem natin sa ating mga buildings. So, let me share my slides. Okay. Nakikita naman po wala pong naka-block sa screen. Kev, wala. Wala po, wala. Okay, thank you. Number one na concern sa ating mga buildings na hindi napapansin, hindi nanonotice ng maraming homeowners, mga builders at minsan pa nga nai-ignore ito, na aalis ito sa cost. Inaalis siya kasi nga iniisip expenses lang siya na hindi kailangan. Yung moisture management and pests. O nga naman, ilan ba sa atin, nung ako ay nag-post sa Facebook tsaka sa YouTube about moisture barrier, marami ang hindi nakakaalam. At yung comment nila, nakita ko yan sa nung nasa Middle East ako, nakita ko yan nung nasa Australia ako, nakita ko yan nung nandyan ako. Hindi sa Pilipinas. So yung na-encounter nila yung moisture barrier na nilalatag sa lupa sa ibang countries, hindi sa Philippines. Pero ang totoo, sa Philippines, kailangan natin siya. Every home must have a moisture management system. Bakit? Kasi moisture ay nagiging malaking threat
sa health and safety natin, pati sa comfort natin, no? Lalo na dito tayo sa Philippines, no? Masyadong umido, mataas ang humidity. At kapag poor ang moisture control, maraming mga issues nagiging problema, kagaya ng sick building syndrome and pest infestations. Yung sick building syndrome, ito yung pakiramdam natin, ang bigat-bigat ng pakiramdam natin sa loob ng building na yon. Kasi hindi maganda ang ventilation, hindi maganda ang air circulation, yung maamoy, no? May kulob, sabi natin sa Tagalog, kulob. At diyan nagsisimula yung mga molds. Yan ang gustong-gustong environment ng mga insekto, ng mga peste. Kaya nagkakaroon ng sick building syndrome. So, kapag mataas ang moisture, no, it can lead to mold growth. Nag-release ito ng mga mycotoxins sa hangin, nagko-cause ng respiratory problems, allergies, at iba pang mga serious health issues. So, kailangang i-address ito, no? Isa pa, kapagka mataas ang humidity, gustong-gusto ito ng mga peste, ng mga insects kaya ng cockroaches, termites, rodents, silverfish. Na-attract sila sa mga damp environment. So, moisture management system helps eliminate the water sources and humid conditions that pests need to survive and reproduce. Next. Isa pang importance ng moisture barrier applied on buildings is yung structural integrity ng structure ng building. Kasi moisture can weaken building materials. Number one, wood. Yung drywall, kahit na tingin natin, hindi naman siya nabubulok. Pero kapag basa yan, lalo na yung gypsum, nadudurog siya. Pati yung insulation. So, to protect yung ating mga structural members at yung mga components ng ating bahay, kailangan talaga ang moisture barrier, no? Pang-apat, yung moisture barrier improves indoor air quality. So, ayaw natin ng mold, mildew, or mildew, odors, no? Kapag mahina ang airflow sa bahay, nagki-create siya ng unhealthy, uncomfortable environment. And syempre, kapagka hindi maganda ang air quality, kailangan pa natin ah, gumamit ng mga appliances na kailangan ng energy. So, yan yung importance na meron tayong moisture management sa structure natin. Next, isa pa, ito yung serious na threat pa, no? Kapag nasa lupa ay may mataas na moisture content, syempre yan ang number one na gustong-gusto ng mga termites. So, kailangan natin talaga ng product na incorporate natin sa structure natin from pre-construction pa lang, no? Para ma-address itong problemang ito sa moisture at sa mga insects. Particularly, yung pinaka-notorious dyan, yung termites, yung subterranean termites. Ito yung hindi natin nakikita na termites, na yan ang sumisira sa structure natin. So, ang usual na ginagamit na remedy dito sa atin, ito yung mga traditional na pesticides. At ang traditional pesticide, syempre, ano yan, chemicals yan. Para gamutin yung 1 square meter, kailangan ng 5 liters ng chemicals. Syempre, kailangan ito ng fossil fuel kasi tinatransport pa siya, no? At yung mga ginagamit na tools, no, para i-apply yun, no? May kuryente yun, minsan may fuel din, no? So, nakakadagdag sa
carbon emission, no? And then kailangan siyang multiple reapplications. Ang usual na lifespan ng chemical na in-apply sa ating soil para to get rid of termites and other pests, mga 3 years, 5 years, no? Minsan nga ang sinasabi nila every year. So, every year kailangang ulitin yung treatment. So, repetitive yung treatment. So, palagi tayong exposed sa chemicals na yun, no? At usually, ang masyadong malakas yung odor, strong na strong yung odor ng mga chemicals na yun, harmful sa health natin. Oh, sorry. Okay. So, kailangan natin ng isang alternative, no? Kasi nga, ma- nag, propose pa siya ng another harm, no? Yung paggamit ng mga chemicals. So, minsan, mas nagiging harmful pa siya rather than magiging helpful. Dahil nga, sa lakas ng mga chemicals na ginagamit sa pest control. So, dito pumapasok ngayon yung alternative solution natin na ang totoo, mas better option. Ito ang Terminate Protego. So, ang Terminate Protego, kung itatapat natin siya, i-side by side natin siya sa traditional pesticide. Kung ang isang square meter ay nangangailangan ng 5 liters na chemical, sa Terminate Protego, wala siyang chemical, no? Kundi physical barrier talaga siya. Physical barrier kasi bukod sa moisture barrier siya, hindi rin makakapasok yung termite na subterranean termite nasa ilalim ng lupa papunta sa structure natin. Kasi unang-una, hindi niya yon makakain, hindi niya mabubutas. Bakit? Kasi ayaw niya yon, ayaw niya yung material natin, hindi niya lalapitan yon. So kung napanood po ninyo yung video ko sa YouTube, pinakita ko doon yung ginawa kong test. Nag-test ako sa langgam. Gumawa ako ng ant test. Naglagay ako ng sack of rice doon sa film ng Terminate Protego. Nakita natin doon in just matter of 20 minutes, no? Namatay yung ants. No? Kasi hindi niya kayang tumungtong na doon sa material dahil ang ginagawa ng material, sinisira yung nervous system ng insect. So, yan din yung ginawa sa cockroach, ginawa rin yan sa mosquito, no? Na sumayad, na nag-touch doon sa material. Nasira yung kanilang nervous system leading to their death. So, our material kills insects, no? When they're directly in contact sa ating material. So, yung fossil fuel ng traditional pesticide treatment, dito nga sa Terminate Protego is wala tayong chemical na kailangang i-transport sa site. Just the material na magaang lang siya. O nga pala, yung chemical na ginamit dito, hindi siya yung kagaya ng mga chemicals na ginagamit sa pest control. Yung chemical na ginagamit sa Terminate Protego is a common agricultural pesticide. So, safe siya, no? Kasi, kung ano yung ginagamit na chemical sa kinakain nating vegetable, ginagamit nating mga crops, yun ang ginagamit na chemical sa Terminate Protego. No? Although, syempre, hindi natin i-reveal kung ano yung components na yun. Pero, same chemicals na ginagamit sa agricultural produce. So, it's generally safe talaga siya. Okay? So, yung traditional pesticide treatment requires multiple reapplications. Yung sa atin, wala. So, talagang almost zero emissions. Hindi siya kailangang i-reapply, no? As long as nandoon siya sa lupa, directly protected siya ng structure natin, hindi siya kailangang ulitin.
So habang yung film natin ay hindi exposed sa anumang mga elements, effective siya. So hindi siya kailangang ulit-ulitin. Okay. So ito yung mga applications, no? Una, pre-construction. So dahil sa pre-construction pa lang, inilalatag na siya, directly, napoprotect niya yung structure natin from subterranean insects, kagaya ng ah, termites. So, pwede siyang ilatag sa slab, sa foundation, sa retaining wall, no? Para yung mga insects na present sa soil, hindi na sila lumapit doon sa surface ng structure natin. So, talagang physical barrier siya between building structure and soil, no? Kaya, bukod sa moisture barrier siya dahil gawa siya sa plastic, ano na rin siya, no? Barrier na rin siya sa termite and other subterranean insects. At ang maganda nito, hindi lang siya pang pre-construction, no? Kahit sa post-construction, no? Like interior installation, mga cabinets, tile works, no? Kahit sa walls, no? Pwede siyang gamitin pa rin, no? So may mga nagtatanong sa akin, architect, paano yan? Tapos na yung bahay ko. Pwede pa rin. Pwede siyang i-apply. Basta, ah, ang application niya is sa surface. Lahat ng surface ng building natin, pwede siyang idikit, no? Using yung kung ano mang construction glue na available para sa plastic, pwede siyang gamitin, no? Pag sa wood naman, yung surface, industrial staples. Or, ano, no? Kahit yung maliliit na nails, no? Pwede, no? So, basta mailalapat siya doon sa surface kahit na anong available na construction adhesive or staple, pwede siya. Wala siyang particular na adhesive na nire-require. So, syempre, kapag sa ano naman, doon sa binanggit natin kanina, yung pre-construction, kung ilalapat siya sa soil, no? Kahit nga yung tape, no? Yung ginagamit nating scotch tape, no? Basta hindi siya magagalaw, no? Kasi pag binuhusan na yon, steady na siya, no? So, basta hindi magagalaw yung material at naka-overlap siya using regular tape, no? 3M, pwede, no? Basta ang importante, intact siya doon sa surface na pinoprotect niya, no? So, ah, madali lang siyang gamitin talaga. So, ito, pinapakita natin kung ano yung certificate na meron yung product natin sa, I think, sa Indonesia ito, no? So, anti-termite application, no? Pasado siya sa Forest Products Research and Development Center, no? Sa ngayon, dahil sa Philippines ay bago pa lang siya, no? So, ongoing itong ano to, certifications na ito, no? So, sa iba't ibang application, no, ma-utilize natin yung ano, no, yung magandang properties nitong product. So, sa walls, sa cabinet, pwede siyang maging lining. So, imagine kung yung kitchen natin, tayong mga Pilipino, yung kitchen natin palaging basa yan, 'di ba? So, mas kailangan niya yung ating ano, moisture barrier. At dahil nga palaging mahalumigmig doon o humid, no, or basa, damp, gustong-gusto yan ng mga ipis, 'di ba? So, kung bago pa lang natin ikabit yung mga cabinets, nilagyan na natin siya ng moisture barrier, tapos nilagay din natin yung sinapinan din natin ng moisture barrier at itong Terminate Protego yung lapag ng ating kitchen. Maga-guarantee natin na safe siya. Magiging safe siya sa anumang mga insects like langgam, no, ants, cockroach, termites. Basta yung mga insect na talagang gumagapang, no, magiging safe yung ating mga kitchen, cabinets, at saka walls. Flooring, no?
may mga material tayo na kailangan ng undersheeting, like yung mga WPC natin, no? Yung mga MDF, no? HDF na mga flooring, even wood, syempre lalo na kung wood, kailangan gamitan natin ito. So ilalatag lang siya muna sa slab and then saka natin ipapatong or i-attach yung finishing na material. Roof protection, ginagamit din siya, no? Then vertical gardens no, sa Singapore, sa Indonesia, ginagamit nila itong product natin. Okay, moisture barrier and termite defense as I've said, no? Yan yung mga number one, no, na purpose nitong product natin. Sa mga retaining walls, no, karaniwan ginagamit natin yung mga polyethylene na film, no? Ganito rin siya, no? Same material. Okay, so pwede rin natin siyang gamitin sa mga masonry walls natin at pwede rin siyang idikit sa ano, no, sa gypsum. Kung gusto nating ako naiisip ko kung hindi ko na ipa-plaster yung ano, yung wall, example, hollow blocks na wall, masonry wall, or kahit na anong wall finish or wall structure, para hindi ko na siya i-plaster. Ang naiisip ko itong Terminate Protego, ididikit ko siya sa gypsum. Tapos yung gypsum, yun yung i-screw ko doon sa wall. Yan yung isang application na naiisip ko eh. No? Kasi nga naman, kung ipa-plaster natin siya, I think hindi magiging ano no, maganda yung adhesion no. Kung itong Terminate Protego eh naka-screw lang no. Mas maganda kung naka-glue siya. So construction glue tapos plastering. Pero kung ako nga yung gagawa, iniisip ko ano na lang, gypsum na lang. Nakaipit siya doon sa ano, sa Terminate Protego. Okay. So again, Terminate Protego construction moisture and termite barrier sheet, no? Low carbon footprint, safe for installer and environment, no? Kapag i-install mo siya, hindi na kailangang magsuot ng ano, no? Ano bang tawag doon? Yung PPE, no? Oo, syempre, professional practice natin, no? Nag PPE tayo palagi, no? Pero ang totoo, hindi nga siya hindi siya kailangan na, no? Dahil nga safe itong product natin. Easy and quick installations as per moisture barrier. Zero maintenance, no? Basta nandun na siya sa structure natin, hindi na siya kailangang ulitin. Long lasting siya. Low human error, no? Siyempre yung sa mga chemicals, pag mali ang mixture, mali ang preparasyon, magiging delikado, no? Pero dito, ilalatag mo na lang siya. Visual QC, kitang-kita mo yung product, alam mo kung punit, no? Alam mo kung butas, no? Kaya madali siyang i-repair. Pag nabutas, papatungan mo lang uli ng isa pang layer ng film, no? So madali lang siyang i-repair. Okay, so meron siyang mga certification at matagal na siyang ginagamit sa binanggit ko nga na mga 6 countries, no, na binanggit ko kanina dito sa Southeast Asia. No? Okay, so this is an innovative new anti-termite and pest solution. May experience natin yung value for money, quality control, advanced technology, safe for families, environmentally friendly, long-lasting at 24/7 protection. So itong Terminate Protego ay talagang ano no, malaki ang potential no at sana ah, ma-utilize natin talaga kasi kailangan itong ganitong klaseng product para sa protection natin at ng ating mga families. Okay, so yun lang. Maraming salamat po. That ends my slides. So baka meron po kayong questions. Pwede ko pong sagutin.
Sir Kev, may question ka? Actually, nasagot na Arky kanina yun. Itatanong ko sana kung paano ko nandun na ba yung ano, nakatayo na yung bahay. Nasagot naman na yung concern. Ito pala, Arky. Sige. Paano, kasi kanina na-compare ninyo kanina yung ano, sa pest control. Meron ka bang idea kung para masabi kung sulit siya? Halimbawa, i-compare ko siya sa nagpapa-pest control ako. Meron ba siyang parang comparison na kung Mm. magkano si Protego, tapos magkano yung ano, pagpapa-pest control? Oo, oo, no? Ang ang traditional pest control parang nag-range yan sa isang, let's say sa isang property na mga 100 square meters. Kasi nag-ano kami, actually yung isang project ko bukas pupunta yung pest control. So nag-quote siya dun sa client ko. Ano mura siya. Talagang ano, parang wala pang 30,000 yung chemicals. No? Okay. Pero meron din sila kasing approach na maglalatag sila ng reticulation pipes na tawag nila. Yung pipe na butas-butas. So yun, merong cost lang sila doon. Dinadagdag nila yung cost ng pipes. And then, parang every year yata, every 3 or 2 years, ina-applyan nila yon ng chemicals. So, yung initial investment, mga 30,000. Okay. Kaya lang, yung year, every 3 years, every 2 years na mag-a-apply sila ng chemicals, parang maniningil sila ng parang ano yata, parang 15,000, ganun. So, may maintenance siya. Etong Terminate Protego naman, sabihin ko na, no, ang isang square meter niya is 540 pesos. Pero yung application naman niya, dual purpose kasi siya eh. Kung sa kung sa traditional na pest control lang siya. Pero itong Terminate Protego, moisture barrier na siya, pest control pa. So, talagang value for money kasi hindi mo na siya ulitin. No need to reapply, no need to redo yung procedures ng ng traditional na pest control. And then, yun nga, protected na rin yung structure natin, pati yung mga surfaces natin sa moisture. Pero Yung sulit na rin, initial Arky. investment mo talaga, medyo hindi siya cheap. Say, 540 pesos per square meter. Mm. Pero ano na yun, But I think na di ka na lifetime. mag-chemical. Oo. Mm, lifetime na siya. Importante yun. Oo. Okay. Pero babanggitin ko lang din pala, primarily, ang pinoprotektahan nito, yung mga surfaces na directly may contact yung insect. Let's say yung subterranean termites. Hindi talaga siya makakapasok kasi binablock na talaga siya nung natin terminate protego. Pero ibang usapan kapag meron kasing mga termite na lumilipad. Mm. So Mm. makakapasok sila. Kaya lang makikita mo na sila, 'di ba? Mm. At ang pinakadelikadong mga insects na sumisira ng bahay natin, yung mga hindi natin nakikita. Mm. Yun yung ina-address nitong ano na to, yung mga insects na unseen. Pero pag visual siya, nakikita natin, madali natin siyang patayin. Halimbawa, ipis, pumasok, madali mo siyang patayin kasi nakita mo eh. Pero yung mga galing sa lupa na magkakaroon siya ng contact doon sa material, hindi talaga sila makakapasok. Okay. May message ata, Arky, sa chat. Nasa chat si Sir Prince Build and Design. How much available na siya dito sa Philippines? Opo,
Yun po, 540 per square meter po ang isang roll. Ang isang roll po is 120 square meters. Yan. Tapos, sa akin po, makakabili po kayo sa akin. Distributor po ako. Warranty. No? Yung product po, kapag hindi po ito kami ang nag-install, kasi nag-offer din po ako ng installation. So, yung product, once installed, ay may warranty po si installer. Pero yung product, ano po siya eh, yung product mismo ay wala po siyang warranty doon sa ano, sa supplier. Sa pero yung installer, kasi minsan dapat kasi tama yung pag-i-install eh. Which is ano naman po no? Which is ano naman, madali naman po siyang i-install talaga. Pero sa experience po nila, experience ng Terminate Protego sa Singapore, no, zero complaints naman. So, wala namang nagke-claim ng warranty so far. Hope that answers your question po, no? Okay. Meron pa po ba? Mabuti na lang nire-record ko, no? Yung mga hindi nakanood, pwede nilang panoorin. Salamat po, Sir Prince. So, ah, kung meron pa po kayong mga questions, no? Ma-access nyo naman po ako sa ano, sa Facebook at saka sa Google, sa email. Email nyo lang po ako architected28@gmail.com. Architected, no? Isang word lang po, architected28@gmail.com. So kung interested po kayong mag-purchase, pwede po kontakin nyo ako. Ang number ko po 0933 5800-254. 0933-5800-254. Pag-usapan po natin, no? Iba po pala ang presyo niya kapag cut to size. Pero ang isang roll po, mas makakasulit po kayo sa isang roll, 120 square meters at 540. Kapag cut to size po siya, check ko baka magkamali ako eh. Kapag cut to size po yung film, ang price po niya, okay. Mayroon pa ako magkamali. Okay. Ay 650. So, mas mahal siya ng ano, 100. Mas mahal ng 110 per square meter. No? Pero kung ano lang naman po, kung konti lang. Meron po kaming ilo-launch na ano lang, sample. Pwede nyong bilhin yung 1 square meter. 1 square meter na size. I-announce ko sa ano sa Facebook kung paano nyo mabibili. Kasi hindi yung manggagaling sa akin. May magsa-source po nun na cut to 1 square meter. Pwede nyo, para masample nyo po, ma-experiment nyo muna. So, ilo-launch ko po yan. I-announce ko sa Facebook. Naging very productive naman po itong ating 35 minutes na ano, puntahan. So, ipopost ko rin po ito sa ano, sa YouTube and sa Facebook for the benefit of those na hindi naka-connect. So, thank you very much po, no? Thank you so much, no? At kung meron pa kayong ibang mga concerns at ibang mga tanong tungkol sa Terminate Protego, gusto nyong bumili, gusto nyong makontak ako, binanggit ko naman yung number ko doon kanina at yung aking email address. So, sana ay makinabang din kayo, no? Sa maraming mga benefits ng Terminate Protego. At huwag kayong mahiya na magtanong, mag-reach out sa mga concerns niyo. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo susunod. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!